Gabi ng Misteryo. Year of the Wood Snake. Ano man dapat natin gawin para tayo makaagapay sa marahil ay matitinding challenges this year? At pumasok na tayo sa ganitong animal sign sa Year of the Wood Snake. Anong mga animal signs ang sinasabing mga masaswerte sa taong ito? Sinasabi na kabilang daw sa mga maswerte ay ang dragon, ox, snake, rooster, and monkey. Kung yan ang inyong mga animal sign, ay binabanggit na ito ro ay mga masaswerte, magkakaroon daw ng progress in career, finances, at iba pa. Abay, magandang balita ho yan. Pero of course, tayo mismo ay kailangan natin gumawa ng mga paraan, ng mga hakbang para tayo makaagapay sa ating buhay, hindi ba? The word ahas, sa negative side, ay talagang iba ang kahulugan. So marahil ay maaaring mauso rito ang traiduran o ahasan ng magkakaibigan, ng mga magkakasosyo sa negosyo, kaya dapat na nag-iingat. Huwag tayong magpakampante, ika nga, sa ganitong sitwasyon sa ating buhay, regardless kung naman ang ating animal sign. Kyunghi, Watsai, Happy Chinese New Year po. Sa gabi ng misteryo, kay Ray Sibayan ako po. Si Master Hans Kua, ang inyong pambansang Feng Shui expert. Pag-usapan natin pumasok na ng January 29, 2025 ang tinatawag nating Year of the Wooden Snake. Alam nyo ba ang karakteristik ng yin wood is like a vines? Kung saan nakikipag-collab siya, nakikipag-cooperate siya sa ibang branches na malaki para ma-reach ang top natin. Kagaya ng buhay din natin sa 2025, dapat tayo ay mag-collab, makipag-socialize, makipag-mingle, makipag-partnership para ma-reach natin ang tutok-tok ng ating tagumpay. Although ang Year of the Snake is the Year of Ahasan. Ang Year of the Snake, pag may mga conflict yan, siya mismo umiiwas. Pero wag tayong kampante dahil posible ang bigla ang mag-strike. Ang 2025 natin, ang flying star function natin, very strong. Ang illness or sickness star. Kaya naman ang pangalagaan. Importante, ang kalusugan. Makakatulong ang paglagay ng Holy Gourd, Medicine Buddha, sa center ng ating living room. Makakatulong ang paglagay ng 5-element pagoda sa northeast sector where the 5 yellow fortune star is located. Sa north naman ng ating flying star feng shui, nakaupo naman dyan ang cheating, ang betrayal, ang theft. Maglagay ng rhino elephant ng food dogs. Nasa northwest sector naman natin ang tinatawag nating anger, misunderstanding, lawsuit. Makakatulong paglagay ng tinatawag harmony apple, harmony peach po sa northwest sector. Center, illness star. North, nandiyan po ang theft and robbery star. Northwest, nandiyan po ang 5 yellow misfortune star. Ang northwest naman, nandiyan naman po ang anger and misunderstanding star. Muli po, ang feng shui ay sangkap. Ingredients lang po ito para magtagumpay sa buhay. Hands-on ako sa career, hands-on ako sa negosyo, para hands-on din ang swerte mo sa buhay. Ako po, si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. Personal nyo po na bisitahin ang Lucky Charm Store sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Follow nyo po ako sa aking Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hanapin nyo po, Master Hans Kua. Ang aking Lucky Charm Store ay Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City, Monday to Saturday, 11 ng tanghali hanggang 5 p.m. 0922-829-0382 po ang cell number. Ito mga tips about mga mga galing sa mga feng shui expert ay malaking bagay ito na maging guide natin o maging gabay sa ating buhay. Kaya tayong udal sa may You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa Year of the Wood Snake.
Ano ba ang maidudulot ng enerhiya nito sa ating buhay? Tayo ba ay mamalasin? Tayo ba ay suswertihin? Tayo ba ay magkakaroon ng mas magandang kabuhayan ngayong taong ito? Ano ang dapat nating gawin? Especially sa mga babala tungkol sa karamdaman na maring tumama sa atin. Maybe we can focus sa ating health this year. Ano ang dapat nating gawin para tayo'y maging malusog? Ano dapat nating gawin para maiwasan ang anumang karamdaman? At may mga bisita tayo na magbibigay sa atin ng mga impormasyon anong mang dapat nating gawin this year. September 1, this is Kuya Jay ng Spiritual Guide Philippines. At yun, muli ko pong inaanyayahan sa gabi ng misteryo with Sir Riti Sibayan. At ang ating pag-uusapan, ang The Year of the Snake. Ano nga ba yung pwedeng maidulot nitong taon sa atin? At ano nga ba yung kamandag na pwedeng ating maramdaman sa ngayong taon na ito? At ayun po ang ating aabangan na topic po sa gabi ng misteryo, 10 p.m. to 11 p.m. Mamaya na po ito. Namaste everyone. Hi guys, this is Tio Sabas. Abangan niyo po ako sa gabi ng misteryo kasama si Riti Sibayan, alas 10 ng gabi. See you there! Ng gabi ng misteryo ni Reyes P. Sibayan, ating po pag-uusapan ang tungkol sa Year of the Snake. Ano po ang kahalagahan, ang magandang bagay na mangyayari sa ating taon 2025. Salamat po. Of course, ang pinakamaganda sa lahat, maging positibo ang ating kaisipan. Magtiwala tayo sa pong lumikha at magkaroon tayo ng tamang desisyon at huwag tayong mananakit ng kapwa. Huwag nating saktan ng kanila emosyon. Kasi binabanggit niya sa mga forecast ng mga astrologer at iba pang mga eksperto ay talagang mabilis ang balik ng karma ngayon. So yan ating pag-uusapan sa gabi ng misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala pong absent. See you! Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.